Okay, pag-usapan natin to. Merong isang surprise witness. Tapos, yung testimonya niya, biglang gumuho sa loob lang ng ilang oras. Titingnan natin kung paano yung parang bigong political ambush na to, naglantad pala ng isang mas malalim na away sa loob mismo ng isa sa pinakamakapangyarihang komite ng Senado. So para mas magets natin kung gaano kalaking issue to, kailangan muna nating itindihin. Ano ba tong Blue Ribbon Committee? Well, sila yung parang watchdog, yung bantay ng Senado laban sa korupsyon. Pero heto ang catch, yung kapangyarihan nila, hindi yan galing sa batas. Galing yan sa tiwala ng publiko. At alam naman natin, ang tiwala, sobrang daling masira niyan. Okay, so paano ba nagsimula ang lahat ng to? Nag-ugat to sa isang hearing tungkol sa malaking iskandalo sa Flood Control Fund. Tapos, out of nowhere, biglang may ipinakilalang resource person si Senator Rodante Marcoleta. Ang pangalan niya? Orly Regala Gutesa. At ang problema, halos walang nakakakilala sa kanya. At grabe yung mga binitawang salita nitong si Gutesa. Talagang pasabog. Nag-testify siya na siya raw mismo, personal na naghatid ng mga maletang puno ng pera sa dalawang napaka-powerful na politiko. So syempre sa isang iglap, tahimik lahat. Gulat ang buong komite. Ang tindi ng testimonya, no? Parang pang pelikula. Pero you know what's crazier? Kung gaano kabilis gumuho yung buong kwento niya. Isang konting check lang at ayun, wasak agad. At nung sinabi kong mabilis, sobrang bilis talaga. Imagine, ilang oras lang ang lumipas. Yung notary's affidavit niya, biglang nagsabi, "Teka, peke yung pirma dyan." Tapos, sumunod naman yung mismong security detail na binanggit niya, bumaliktad din. At ang final nail in the coffin, napatunayan na yung lugar kung saan niya raw dinala yung pera, bakante tala nung mga panahong yon. So, paano nangyari yon? So dahil dyan sa super bilis na pagkakabisto, syempre, yung chair ng komite na si Senator Ping Lacson na blindsided Napilitan siyang mag-utos ng full investigation. Kasi ang malaking tanong ngayon, paanong nakalusot sa isang Blue Ribbon hearing ang isang testimonya na ganito kahina? Dito na ngayon, lumilinaw yung lamat sa loob mismo ng komite. Kasi yung reaksyon ng dalawang senador, sobrang magkaiba. Talagang makikita mo na hindi sila nagkakasundo sa nangyari. And, para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling tong hidwaan na to, kailangan nating i-consider yung context. Kasi hindi naman to basta nalang sumulpot. Ang totoo, ilang linggo lang bago mangyari to, nagkaroon ng medyo mainit na palitan ng leadership sa mismong komite na to. Kaya eto na yung tanong na umiikot sa buong issue. Ano ba talaga to? Simpleng kapabayaan lang ba? Nakalimutan lang bang i-vet yung witness? Or sinadya ba to? Isang kalkuladong political move para ipahiya yung bagong chair at the same time, sirain ang tiwala ng tao sa buong komite. At dito natin makikita kung ano talaga yung totoong damage. Kasi honestly, hindi na tungkol sa mga politikong pinangalanan Ang mas malaking nakataya dito, yung buong integridad ng Blue Ribbon Committee. Kailangan nating tandaan, ang komite ay hindi korte. Hindi sila pwedeng magpakulong. Yung tunay na bigat ng findings nila nakadepende lang sa isang bagay. Kung naniniwala ba ang taong bayan sa proseso nila. Pag nawala yung credibility na yan, wala na. Para na lang silang tigreng walang pangil. Pag hinayaan kasi yung mga ganitong tactics, yung mga pa-surprise na witness, mga peking dokumento, nagbubukas yan ng pinto sa tatlong malalaking panganib para sa buong institusyon. So ano ba yung mga pangib na to? Well, una, yung mga tunay na whistleblowers baka hindi na paniwalaan. Pangalawa, yung mga investigasyon baka maging parang circus na lang. At pangatlo, at ito yung pinakadelikado, yung komite na dapat ay para sa accountability, magiging entablado na lang para sa political revenge. So ano yung takeaway natin dito? Simple lang, accountability begins at home. Dapat magsimula sa kanila. Kasi paano ka naman hihingi ng transparency sa iba kung sa sarili mong bakuran may mga ganitong nangyayari, di ba? So paano mapuprotektahan yung institusyon? May ilang malinaw na solusyon dyan. Kailangang patatagin yung rules nila. Kailangan nila maging mas mahigpit sa pag-verify ng lahat ng ebidensya. At, pinaka-importante sa lahat, kailangan siguruhin na hindi ito magiging weapon para sa mga personal na away politika. Kasi sa huli,
Ito yung masakit na katotohanan eh. Kung yung mga senador mismo ang hahayaan na mangyari itong mga ganitong taktika, sila na rin mismo ang sumisira sa sarili nilang tool. Yung mismong sandata na dapat ginagamit para bantayan ang kapangyarihan. Which leaves us with this final thought. Pag yung mismong integridad ng bantay ang kinu-question na at galing pa sa loob, sino na ngayon ang magbabantay sa bantay?